Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Dasmariñas sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Dasmariñas. Ito na po ang ikahuling araw ng ating pagdiriwang ng 2025. Ating pananampalataya sa Panginoon sa ating paghakbang sa susunod na taon ng Diyos ang patuloy na magkakaloob ng lahat nating pangangailangan upang maganap ang kanyang dakilang kalooban. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 81 kabanata, ang talata po ay 15. Silang namumuhit sa akin na pupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Silang namumuhi sa akin na pupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Silang namumuhi sa akin na pupuot ay magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog sa iyo, Amang Diyos, ang aming paglapit sa iyong banal na harapan sa ngalan ng bayan ng Dasmariñas sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Dasmariñas nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Dasmariñas. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 39 na kabanata, ang talata po ay 7. Si Jose ay matipuno at magandang lalaki. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, si Ping Wapo. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang katotohanan patungkol kay Jose na siya po ay matipuno at
magandang lalaki. Samantalang siya po ay ipinagbili bilang isang alipin sa Ehipto. Tinataglay ng kanyang katangian yung kanyang pagkawangis. Ano po? Ay napakainam. Alam niyo po mga kapatid, ako po'y nananalig na sa kapangyarihan, pagsama at pangunguna ng Santong Espiritu. Maaari tayo'y malagay sa mga pinakamababang uri. Ano po? Yung kalagayan. Maaring taglayin natin na tayo po utusan. Ano po? Tayo po hindi naman lahat sa atin, no? Hindi naman lahat sa atin manager. Hindi naman lahat sa atin boss. Pero, hindi ibig sabihin nito, mawawala na sa atin yung katangian. Mawawala na sa atin yung pagkawangis sa ating Panginoon. Huwag po nating kakaligtaan na tayo'y nilikha ayon sa kanyang wangis. Ito po ang ikahuling araw ng 2025. At napakainam na kung magpapaalam tayo sa taong ito, ang dadalhin natin sa 2026 ay yung wangis na itinakda at itinalaga ng Panginoon para sa atin. Pero, huwag po nating kakaligtaan na sa kadahilan ng tinataglay natin, ano po, yung katangian, yung wangis ng ating Panginoon, yung ating manunubos, hindi po tayo malalayo sa tukso. Ang sabi, dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. At isa pong katotohanan, hindi basta-basta yung manunukso sa atin. Ano po, isa itong nakalulungkot na katotohanan. Pero mga kapatid, talaga pong tayo'y malalagay sa isang sitwasyon. Ito po, hindi kwentong kutsero. Ito po, naranasan ni Jose na siya ay malagay sa isang sitwasyon na pinagnanasaan siya nung asawa nung kanyang amo. Ano po? At ito posible din na mangyari sa atin, mga kapatid, lalo na sa kasalukuyan. Bernie, ano ko ba naman? Katapusan na ng taon, pero kung ano-ano pa, yan pa ang napili mo na ibahagi. Nako, hindi ho akong nakapili nito. Ang Panginoon po ang nagtalaga sapagkat ang inyo pong lingkod umabase doon sa ating pagpapatuloy nung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano po, hindi po ako ang nagpaplano nito. Ang Panginoon ang nagtalaga at sa pagkakataon, tayo man, kung kayo man, natutokso o kung kayo man nalalagay sa isang sitwasyon na mayroong tumutokso sa inyo at nagkataon na mas mataas, no? Na kapag hindi nyo pinagbigyan o kapag hindi kayo pagka pinili nyo na baliwalain, mababaliwala din yung inyong mga pagpapagal. Mga kapatid, maniwala kayo. Walang nalilingid sa Panginoon. Sa pagkakataon na kayo ibibigay sa tukso dahil ayun na nga, no? Kasi pagka hindi ko binigay yung kagustuhan nila, hindi lang naman po ito sa itsura. Hindi lang naman po ito doon sa panlabas na kaanyuan. Kundi maaring kasali dito yung ating karunungan. No? Kasali dito yung ating tinatrabaho, lalo na po yung mga kapatid natin na ang trabaho sa mga numbers, no? Na may lalapit sa iyo at sabihin, bro, sis,
baka pwede mo naman palitan 'to kasi ganyan, ganito. Nagpapaliwanag sa iyo pero ang katotohanan, panduloko, pandurugas yung gagawin mo kapatid. Maniwala ka. Kapag ginawa mo ang isang bagay na labag sa kalooban ng Diyos, paano ka mananalangin na samahan ka ng Panginoon? Paano mo maipagtatanggol sa harapan ng Panginoon na ginawa ko lang po kasi ito? Kasi po pinilit po ako. Naku, wala pong ganun sa Panginoon. Ano po? Kasi sabihin ng Lord sa'yo, wala kang choice, anak. Alam niyo po, bumabalik sa kaisipan ko mawalang galang na kay Judas. Si Judas po, no? Na naghudas siya. Di ba Bernie, sabi mo nung isang pagkakataon, talagang itinalaga siya ng Panginoon para sa gawain na yon. Oo. Pero sabi ko nga, pwede na hindi naman niya, hindi nagpatuloy doon sa landas na yon. Kasi kahit ang ating tagapanguna na si Pedro, ipinagkaila ang ating Panginoon. Pero, hindi siya nagpatuloy doon sa landas. Nagpakumbaba siya, nanumbalik siya sa Panginoon. Pwede din sana yun ang ginawa ni Judas, pero mas pinili niya nakitlin ang kanyang sariling buhay. Kaya mga kapatid, ito ay paalala para sa bawat isa sa atin. Ano ba? Saan ba tayo itinutulak ng ating mga pagdidesisyon? Inahatid ba na tayo nito sa paglakad sa katotohanan sa landas ng Panginoon? O baka itutulak tayo niyan later on sa pagkamuhi at paggawa ng mga bagay na hindi natin magugustuhan. Mga kapatid, maraming tukso, maraming pandaraya ang kaaway. Napakahalaga na tayo'y nagbabantay. Ito yung katotohanan ng pangangailangan natin ng salita ng Diyos. Alam nyo, ito po lagi kong sinasabi dun sa mga kapatid. Ano po, na nakakausap ko. O lagi magbasa ng Biblia. O laging taglayin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat alam niyo po, hindi niyo mababatid kung ano ang totoo kung wala kayong taglay na katotohanan. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, bulay-bulayin mo ang aking salita araw at gabi sapagkat nababatid ng Panginoon ang pagtukso na ang kasinungalingan ng kaaway sumasama sa atin araw at gabi. Pinipili tayo na hilahin patungo sa kasinungalingan araw at gabi. Kaya alam niyo po, hindi pwedeng sasabihin niyo, kasi pagod na pagod ako sa araw na to, so hindi talaga ako makakapagbulay ng salita ng Diyos. Nako, kapatid, hindi pwede yan. Hindi pwedeng isang araw na wala kang katotohanan ng Panginoon. Ano mangyayari sa iyo? Maari kang ihatid ng tukso ng kaaway, hindi lang sa basta kamatayan. Kung hindi sa kasiraan, hindi lang para sa iyong sarili, pwedeng madamay ang pamilya mo, pwedeng madamay ang iglesia, pwedeng madamay ang Panginoon. Naalala ko po yung isa sa mga hinahangaan kong tagapagpahayag ng salita ng Diyos na napakagaling. Ano po, na kahit mga Muslim nakikinig sa kanya sa kadahilan ng yung kanyang kaisipan, tinataglay niya ang kaisipan ng Panginoon. Ako, walang galang na po dun sa term, napakadakila ng aking pagtingin sa kanya sa kadahilan ng totoo na napakaraming
na ihatid sa katotohanan ng salita ng Diyos dahil sa kanyang pagbabahagi ng katotohanan nito. Pero yung ating kapatid gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon pagkatapos na siya mangusap ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ay no, napakalungkot ng bagay na ito pero yung kaniyang mga videos sa YouTube, lahat tinanggal. Meron akong ah, na-save na mga recordings niya. Oh, hindi, na nakalagay sa YouTube, ano po. Pag kinlik ko, sabi, no longer available. Wala. Alam niyo, ang nakakalungkot, hindi lang siya yung nahulog o nahulog siya sa kasalanan. Pero alam niyo, pinaparatangan kahit yung mga hindi nahulog sa kasalanan. Kasi, bakit si, ano, sasabihin yung pangalan niya, bakit si ganito, ganyan? Bakit si ganyan, ganito? Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na, wala naman akong inaagrabyadong tao. Wala naman ako. Kapag hindi katotohanan ng ginagawa mo, kapatid, tigilan mo na, maawa ka, mahabag ka sa iyong sarili, mahabag ka sa mga maaring mangyari sa hinaharap. Ngayon pa lang, ito, ang salita pong ito ay panawagan galing sa Panginoon. Sapagkat kung tayo'y magpapatuloy sa landas na hindi tinalaga ng Ama para sa atin, papasok po tayo sa 2026. Gusto ba nating pumasok na may mga bitbit tayong mga bagay na hindi marapat at hindi kalooban ng ating Panginoon? Ito po ang ating panawagan. Ito po ang panawagan ng Panginoon para sa atin. Bitiwan ang mga bagay na hindi niya nais upang ang landas na ating tatahakin, yung landas ng kanyang katwin. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba. Kami po, Ama, ay humihingi ng tawad sa aming paglakad sa landas ng kasinungalingan ng kaaway. Patawarin mo kami sa paglakad sa landas hindi ayon sa iyong katwiran at kabanat. Panginoon namin, kami po ay kalooban mo ng karunungan. Kami po ay kalooban mo ng kaisipan na hindi kami bumigay at hindi kami magpatuloy sa kasinungalingan ng kaaway. Panginoon, ipahintulot mo na imbis na yung landas ng tukso ang aming lakaran, ang aming puntahan, amang Diyos, ay ang landas mo ng katwiran. At sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalig na mararanasan namin ang kakumpletuhan ng pagsama at pagkilos. Lord, sa oras na ito ay dinadalangin namin ang iyong pangunguna sa aming mga pagdidesisyon, sa aming mga kaisipan. Hiling namin na tanganan mo ang bawat bahagi namin namang Diyos. Lalo na po sa pagtatapos ng 2025, Father, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at ang aming panalangin. Tahakin namin ang landas ng bagong taon
ng ayon sa iyong katwiran at kalooban. At kami po'y nananalig, kami po'y binago ng iyong Espiritu at kapangyarihan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Dasmariñas sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin, Lord, ikaw ang kumilos sa katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Dasmariñas. Ang aming panalangin, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng patawaran, magkaroon ng pagkakaisa. Dumaloy ang iyong pag-ibig na siyang maging ugat ng pagtatalaga ng altar sa aming Panginoong Heso Kristo. At sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin na matunay, dumaloy ang iyong Espiritu at kapangyarihan sa bayan ng Dasmariñas. And we declare the fire of revival in Jesus' name. Kaya mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Hayaan mong maganap nila ang tawag mo at magtagumpay sila sa pagsunod sa iyong nais. At sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin na matunay, landas ng katwiran ng aming tatahakin sapagkat ito ang landas na iyong itinalaga para sa amin. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin ang pag-unlad. Hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mong matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, hayaan mong magkaroon ng katuparan ang iyong mga pangako at sa pagkaganap nito, mapangyari ayon sa iyong kalooban. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government, we declare the fear of the Lord. At habang kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo, kami nananalig na may mangyayaring matinding pagligwak sa gobyerno ng Pilipinas. Lord, ang aming panalangin, tangalan mo ang iyong mga anak. Lord, kalooban ng kakayahan ang iyong mga anak na manghawakan sa iyong salita at manalig sa iyong katapatan. At ang aming panalangin, tanganan mo ang aming bayan, mga Diyos. Walang sino man sa amin ang lumakad sa landas ng kasinungalingan ng kaaway. Yang aming tanggapin ang aming lakaran na landas ay ang iyong itinalaga. At kami po'y nananalig, nakikilos ka ng may kapangyarihan sa pagbabagong gaganapin mo sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, you also pray sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw po ang bumabay manguna at patuloy na magkaloob ng iyong kapangyarihan sa bawat misyonero, maging sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Study. Lord, ikaw po ang magkaloob ng kapangyarihan at espiritu mo para matugunan at maganap ang dakilang kalooban. We also pray for the fire of revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, dasal namin ang iyong
kapangyarihan at espiritu ang bumaba sa mga bayang ito. As we pray for Hong Kong, Macau, Taiwan, Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan, pawiin ang lahat ng sumpa ng kasalanan. As we pray for the fire of revival sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Hiling namin ang apoy ng iyong Santong Espiritu ang siyang manangat sa mga bayan as we speak peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Ang kapahayagan po ng Panginoon ang 2026 ay isang magiging taon ng paglikwak para sa ating bayan. Gayunman, kung tayo po ay manghahawakan sa katotohanan ng Panginoon kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan, hindi tayo bibitiwan, tayo po ay patuloy na tatangan ng ating Diyos na buhay. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.